Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Maligayang panonood po. Nandito po kami sa isang lugar, village, Ramshel, rural area. Sasabi nating probinsya, Kotalipara District, Gopol Jones, Bangladesh. Isang kapansin-pansin, mayroon pong isang pispan dito at itong pispan na ito ay pagmamayari po ng aming tinirahan dito na si Mr. Swapon at ang kanyang asawa ay pinsang ko, Manang Bilma. Nagbabakasyon sila rito galing Canada at sabay ininbitahan na rin kami para magtagpo-tagpo dito sa kanilang lugar. Dito sila nakatira dati. Pag-uusapan na natin itong pispan kung paano nila gagamitin sa araw-araw nilang pamumuhay. Sila po ay naghuhugas ng plato rito at naglalaba rin yung isang tao rito, mga babae. At tapos na po hugas ng plato at diretso na yun. Sabi nila, ready to use na yun para sa pagkain. At ito naman ay naglalaba siya. Pagkatapos dito nababalnawan at ready na rin daw ibibilad. Yung kulay ng tubig greenish, amoy malangsa. So ito pa ulit-ulit nang gagamitin sapagkat wala namang outlet ito. Ang tubig nito ay galing sa ulan at sa araw-araw ginagamit po nila ito. Merong naglalaba, naghugas ng plato, mayroong naghihilamos, naliligo at nagmumumog. Mukhang ini-ignore nila yung hygienic practice at masamang maidudulot sa katawan ng tao. Kapag sila nag-harvest ng isda, pinasisip-sip ang tubig ng water pump. Andyan si Mrs. Ayan, nakaupo. Inoobserbahan po namin ang mga ginagawa ng mga tao rito. Isang tao rito, si Mr. Tapos, kamag-anak nila nakatira dito sa bahay. Tinutuloyan namin ngayon. So ito ay maliligo po siya rito. You will take a bath here? Yes. Okay. Maliligo daw siya mga kaibigan rito. Pero may gripo naman dun sa bahay. Merong malinis na tubig. Nanggaling po sa deep well. Ngunit mas gusto nila dito maligo. Interesting. Ayan, naglalaba. Kanina mayroon hugas ng plato at yung mga leftover ay nandun lang. Itinatapon na lang dyan sapagkat yan po ang mga pagkain ng isda. Sabi nila, ayun na si Mr. Tapos nandun na sa tubig. Maligaya naghihilod sa buong katawan. Kita nyo naman. Maganda naman yung platform dito. Naka-tiles. Yung upuan, stainless yung mga side rails. Ito naman si Victor na pamangking ko galing ng Canada. Na ngayon ko lang nakita sa personal. No. Oh, yeah. He's working from US. At ito rin ay anak ng mamayari ng bahay na yan. Dental doctor po siya. So, ang sabi niya, nung maliliit pa daw sila, diyan daw sila naliligo. So, ngayon, ang sabi ko, maliligo ka pa dito. Ang sabi niya, maybe is in doubt because he might get an allergy in his skin. Kaya yan po yung interesting na mga kaganapan dito. Yan, nagbibideo rin si Eva. Nagmumumog pa dyan. Ayan po yung bahay nila mga kaibigan, malaki po yan. Yung paligid po rito ay maganda at malinis. Malamig ang panahon. Mula po nung dumating kami ng Pichatris hanggang kahapon ay hindi po nakikita yung araw. Picha 9 ngayon ng umaga. Nakita na rin yung araw sapagkat makapal po ang hamog dito sa lugar na ito. Tignan nyo naman ang environment banda roon ay mga pananiman. Mayaman po sila dito sa agriculture. Palay, may gulay, punong prutas, mga manok at mga hayop. Pinakamarami, fish ponds. Halos lahat yata ng mga tao rito, mga kabahayan, ay mayroong fish pond. Dito yung source ng kanilang pagkain ay yung mga isda. Abundant po. Pag niluluto nila yung isda, napakaraming putahe.
Itong kubo nito ay imbakan ng panggatong. Ginagamit nila ditong lutuan ay yung wooden stove. Very unique. Interested po ako doon sapagkat gusto kong gayahin yung wooden stove nila. Napakaraming punong kahoy rin dito sa kanilang mga paligid. Mga troso dyan sa daan ang dami. Habang kami naglalakbay patungo doon sa aming pinuputahan galing sa Dhaka. Ito po yung mga kambing, ang mga dahon po ng punong kahoy, ito po yung mga kinakain nila. Tapos kagabi, obserbahan ko, may malaking kulambo dyan, mga kambing ang nasa loob. When we pass by last night here, the goats are sleeping. They are sleeping there in the shed, and then there is a net. I think that is a huge mosquito net. Mosquito net? Yeah, mosquito net. Because in this area there are many mosquitoes, right? Or it is a swamp area. Talagang napakakapal ng mga lamok dito. Sabi pa nga ng mga tao dito, ang lamok daw ay kaibigan na nila mula pa noon. Dahil nga dito sa mga fish ponds. The area of mosquitoes. Of course. This is their dwelling place. So that is also a fish pond here. কয়টা ছাগল সব মিলিয়ে? Pupunta po ako doon bandang kaliwa dito sa area nila namin. Mayroon po ditong libingan. Ito palang libingan dito mga kaibigan, ang sabi kung saan yung lupa mo, kung saan ka nakatira, itong property mo, dito na rin ilibing yung mga namatay na mahal mo sa buhay, yung mga members of the family. Na wala po ditong public cemetery, wala. So kung saan yung property mo, dito na rin yung ililibing yung mga namatay kapamilya mo. Ito naman na maliit na bahay, tinutulugan ng kasambahay. Actually magaganda yung forma ng bahay dito, very unique. Ito yung libingan mga kaibigan. Yan, tatlo mo yan sila. Mga ninuno nila. Ito yung isang forma ng bahay rito. Yan o, yung mga ganyan ng bahay rito, yung mga forma niyan. Magaganda yung bahay pagkagawa. Nakailibit yung lupa. Protection sa baha. Dito sa probinsya na ito. Yan yung mga style ng bahay nila Yan mga ganyan o. Ayan. Ang daming mga punong kahoy, good lumber. Tanim dito sa mga tambak. Ginagamit nila paggawa ng bahay at furniture. Kabila kanan ang mga fish ponds dito. Kapag kami ay nagta-travel mga kaibigan, talagang napakaraming tubig dito. Abundant sila ng tubig. Sapagkat ang sabi, kapag ka daw tag-ulan, ay halos hindi na makita itong mga pananim dito. At lubog ito sa tubig kapag tuloy-tuloy ang ulan. At ang kanilang mode of transportation dito ay mga bangka. Mahirap rin ang sitwasyon. Mayroon silang unique way of life survival dito. Meron silang kakaiba na sistema para mabuhay. Ang Bangladesh ay isa sa pinakamahirap na bansa sa buong mundo na mayroong population 173 million as of 2023. Karamihan sa mga bahay dito na mga maliliit ay yero ang ginagamit. Atip at dingding. Siya nga pala, ang Bangladesh ay 91% Muslim country. Sinundan ito ng Hinduism at ang Christianity ay 0.30% lamang. Sa village na ito marami rin Kristiyano at isa na doon ay Seventh-day Adventist Church. Mga iba-ibang punong kahoy dito, kakaiba. Itong prutas na ito, wood apple daw ito. May mga bunga po yan. Matigas po ang pinakabalat niyan. Parang bato. Pupukpukin mo bago yan mabuksan. Bago mo makain yung dun sa loob. Yung balat niya napakatigas. Masarap rin, parang tamarin ang lasa. Sampalok. Hindi ko na alam yung mga pangalan ng mga punong kahoy dito. Papunta na ako doon sa may dirty kitchen nila. Naging interesado rin ako doon sa
wooden stove nila dyan sa Dirty Kitchen. Very unique ang pagkagawa. Ito na yung Dirty Kitchen nila. At tignan natin yung wooden stove dyan sa loob. Kalan na nakabaon sa lupa. Yung surface ay simento. Kahit konti lang yung gatong, napakainit sapagkat nakakumpine yung init sa loob. Kaya gusto kong gayahin ito sa probinsya namin, sa Pinas. Malaking kaldero rito, yan mainit. Maraming burning hole, meron malalaki at maliliit na butas. Dito rin. Malaki yan, oh. So yun, very unique. Yung ginawa nila rito. Lalabas na tayo. Ito na yung mga local villager dito, kamag-anak at yung mga katulong nila. Namke walong? Namke? Nabi? Nibi? Okay, Nibi. Cute yung bata na ito. Ang ibig sabihin kasi Namke ay anong pangalan mo? Salamat po sa panonood mula po dito sa Ramshel Village, Bangladesh. Mabuhay po kayo. God bless.